guys, dahil wala akong brand new na ilaw, no? Yung mga second hand na ilaw dito, tinetesting natin. So, kung ano man yung umilaw, yun ang ilalagay natin. Gumawa pala ako dito ng ano, ng test lamp. Pang testing ng mga fluorescent lamp. Tapon dito, pag sira yung starter, no? Yan. Siyempre, pag ilalagay mo yung ilaw, pag walang starter, yun. Pero pag yung starter okay, no? Ilaw yan, siyempre. Yan. Yan ang pang-testing natin mga guys. In-improvise natin yan dahil wala tayong testing at testeran ng mga fluorescent. May balas, may starter, may terminal plug, yung fluorescent folder natin. Yan, pwede pa, no? Lagay lang natin yan. This is the explosion proof light. I'm going also to put this ceiling couple tube. See? Ceiling couple tube start to shrink. 40 to 20. Yes, sir. Ha? ETO, ETR. ETR? Educational vlog. Yun. Yes, sir. Ayan, oh. Shout out sa ating vlogger. Ito, vlogger din to eh. So, promote natin. Ano yung nga pala yung channel mo, sir? Facebook. Badong. Badong. Yun. Facebook. Ito. Explosion proof light. So, gumagamit ako ng 2,000 watts na heat gun. Kaibigan. Yun. Already, I put insulation on this explosion proof light in forward port side. So tighten it, just put okay, do splice like that. Better to divide the standard wire by 2, then squeeze by your hand like that. See, after squeezing by hand, you will squeeze by plies on it, so you can have a good tightness of the cable that you want to do a splice. Okay, then you can put insulation tape on it, so you can cut like that. Okay, no problem. And then you can put insulation tape in between this one, you see, and try to put this insulation tape very tightness. Okay, so we can put like that. Like I'm going to put now the insulation tape like this by hand. See, for you to insulate properly this wire, preventing the moisture coming in after putting electrical insulation tape like that. Better to use a rubberized tape on it. This is a rubberized tape. Okay. Same thing what I did. Normally in a Chinese vessel, they use this yellow and green as a ground, and also the red color wire as a ground. Red ground meaning this is connected on a metal frame structure of your vessel. So once somebody do a repair and maintenance on light, you are preventing yourself from getting electrocuted. That is the importance of the earth ground, or what you call grounding of your system. So very important for you to have this green yellow wire with a red properly earthed. So once we put like this, you can insulate by electrical tape like that. See, and you can insulate by a rubberized tape. Make sure when doing electrical job, better to switch off your system, so you prevent yourself getting hurt or electrocuted. That is a good practice when you are doing splicing of your cables like this. Okay? Once we put the electrical tape, you can now put the rubberized tape. This is a rubberized tape. That is the second insulation that we are going to use normally. And then after this one, you can put the shrinkable tube on it. Okay, this is the rubberized tape. This rubberized tape is put as a second layer of your insulation when you do splice it like this. So better to start on the middle here. Okay, then after putting in the middle, you can wrap around with proper tightness, so you can insulate this splice wire for your lighting system. Since we are working on the environment,
with exposed atmosphere with moisture, salt water. It is good practice to put a rubberized tape like this, because once you do not put a rubberized tape like this, in the future you may have a cut wire due to the corrosion, or you may have a low insulation alarm due to the water that or moisture that will be penetrated inside. Then after this one, guys, you must need to use a shrinkable tube. Shrinkable tube, normally we have 40 to 20, meaning the diameter is 40 millimeter. When you put on applied heat on it, it will reduce by 20 millimeter. And then I'm using a silicone hose shrinkable tube like this. Normally this is 10, 20, okay, meaning this shrinkable tube will be shrink by 10, okay, 20 by 10, meaning the original is 20. When you apply heat on it, this way diameter will be the diameter reduced by 10 millimeter. Okay, I'm going to apply it now. I'm going to pull the bridge to have this hot heat gun to operate. Bridge, come in, bridge. Bridge, come in, please. Sir, kindly switch on the light here on the gangway. Port side. Yung dalawang dilaw dito. Okay. Magsasaksak ako ng heat gun. Gawin kong sa GOL. Oh, ayan na. Okay, may power. Okay, thank you. May bayad. Kasama yung boses mo sa relo ko eh. Okay. Ayan guys, so 800 watts. So ito na. Siyempre, as you apply heat on it, you see, I'm using a heat gun. This heat gun is 220 volt 60 hertz with 2000 watts rating. That is the very good use of the heat gun. So we can put like that. We can harden heat from 25 20, it will shrink by 10 millimeter, meaning 10 millimeter is 1 centimeter. So it is a good type of shrinkable tube from which you will able to insulate your wire conductor that is being spliced. So that is the tools, basic tools you must need to have: the wire splicer, the cutter, the splice, the crimping tools. You have also the electro cleaner, contour cleaner, electrical tape, brush. That is a basic tool that may necessary to use while doing job on deck. Very important also that you have bucket. This bucket is full of tools that you may need in doing job on deck. The tubular light. So this is very important tools. This is adjustable from there. You can adjust, and you will see the diameter of your cable need to splice. Just rotate this one and adjust it and make like this. You see, if you do like this, you can easily remove the insulation of your cable you want to. See, okay, now it's removed. You have a clean conductors. Very important, once you do splicing, you must need to put a cable tie or strap so you will be secured the cable properly. Don't forget to put strap both end to end.
then put cable tie harness. So this is now good looks and finish, so we can proceed on another job. Here is the gangway light. I saw this is already corroded, so better to put contact clean or lubrication. You see, very hard, so better you must need to brush it with a steel brush to remove some rust on it and make spray. This is a, you see, this will help, and you must need to clean by rags. You see, clean by rags. You see, this is also not good, so you must need to lubricate it. Sa mga papalitan natin, no, na to ng ating survey inspector, kailangan natin itong i-rectify. Yun, nabiyak, mayroong crack, tapos nasira yung bolt and nut nya. Yun, so papalitan na natin ito ng bago. Yan sa mga i-repair natin na ilaw, yan na, wasak na, nalaglag na. Oh, Nawala man yung mga isda. ha? Ba't nawala? Magdidrill ako mga guys. So, magdidrill natin dahil yung kanyang holder hindi pantay, no? Hindi ma. Nagbibigil. Yun. Nagbibigil siya mga guys, nakatakot. Mga guys, yun, kasya na, no? Ito, lalagyan natin ng nut. Ito yung nut, sana magkasya. Maglalagay tayo ng holders. So ito yung holder, no? Pasok, yan, makikita natin yung holder. Pasok natin ito. Yun, ito yung butas mga kaibigan. Lagyan natin ng paganyan. Yun yung kabila, ito yung pangalawa. So yun, ito na, no? Kabila, yun, salpak natin dito. Para may salpak yan, dapat alas pantay sa magkiklip yan mga guys. Clip. Okay, yung kabila dito magkiklip din yan. Iusap natin. Patay na yung L204. Okay, kopya. Palitan ko ito sa may forward, nalaglag dito. Yun guys, so papalit yan ng ilaw mga guys. L204, yan, no? Explosion proof, may level yan, no? L204, yun. Kasama sa ano to, DOL ng surveyor. Kasama sa job order ng surveyor, nalaglag ay ilaw. Ayun guys, sorry. Yun, pala natin to guys. Tawag na explosion proof light, no? Kapag binuksan nyo to, automatic mawawala yung power nya. Para matanggal nyo to, kailangan yung higitin dito. Ayan, no? Explosion proof light, yan ang makikita nyo sa explosion proof light. Bali, pansamantala, papalitan natin ng normal light. Order tayo mga guys dahil wala tayong spare on board. So ganito siya. Ito yung specification nya, no? Explosion proof light made by TEPX, 220 volts by 340, no? Meron siyang SMP 0712, 2 by 18 by 36 watts. Ayan guys, ito yung wiring diagram nya. Yun, i-order natin to para mapalitan natin ng tamang ilaw. Ito temporary, tanggalin natin to. Ayan mga guys, no? Kahit pinatay na, may power pa rin. Kaya kayo magkumpiyansa sa bridge. Kahit itawag nyo, sabi nila walang power, pero sukatan nyo pa rin. Tingnan nyo guys, meron pa rin. Tawag natin sa bridge. Bridge, pasok bridge. May power pa rin, L20411. Tumataw ka? Yes, bridge. May power pa rin tong ilaw dito. Naka-on pa rin. Okay, thank you. Nasa prowa ka, di ba? Yes, forward, port side. Bay 07 to Bay 08, in between ng hold 1 at saka 2, sa gitna. Tapat ng crane number 1. So, yan guys. Bay 07. Yan, sino ba ba? Yun, nawala na.
Okay na. Okay na, wala lang power. Thank you. Meron na, wala na pala. Wala na ngayon, wala na. Pinatay mo? Oo, yung kumakuryente ka, syempre. May nag-aantay sa atin, bro. Yun. Okay, walang power. Okay, standby. Gagawa ko dito, tanggalin ko yung wire. Yes! Para may yung mga matataas, mamaya kapitirahin. Sa forward, ang dami sa forward na ito. Yun. Blue, white, brown. Pinabayaan kasi dati ng elektrisyano eh. Kung ako, dami naman ito eh. Tulog lang eh, no? Yan yung aking napakasipag na kapitan mga guys. Okay. Ito sir, kasama to sa JOL natin eh. I-replace ko siya ng normal light muna. Tapos o-orderan ko ng bago. Yan guys. Ayos ano? Yun. Naka 1 out of ano tayo? 1 out of 20. Normally sa mga European countries, ang ginagamit nating ground, no, yung kulay red. Ito, red. Sa mga barko na gawa ng China, no, red ito. Tapos yung gray, ginagawa nating ground. Then yung live cable, yung blue and white. Ito yung normal na ginagawa nating live. Ibig sabihin dito dumadalo yung 220 volts, no. Tapos yung ground natin dito sa gray color. Ilagyan natin ng yan, no, connection na yan. Okay, then babalutan natin ng rubber tape, tapos electrical tape, tapos insulation. Ito yung hitch round cable tube. So gagamitan ko nitong rubber tape muna, no, followed by electrical tape para hindi mabasa ng tubig yung loob. So ito yung unang insulation na ilalagay natin, yung rubberized tape. Pagtapos ng rubberized tape, siyempre susundan nyo naman ng electrical tape ito. So nabalot natin ng electrical tape. Ang susunod naman natin yung tinatawag nating ito yung shrinkable tube. Ayan, no, yan yung proper na pag-i-insulate at pagduduktong ng wire, kasi ayaw ng mga surveyor na may duktong at electrical tape ang nasa labas. Okay, so yan guys, no, okay na. Lagyan natin ng shrinkable tube. Ito yung shrinkable tube mga guys, oh. Pag pinapairigate natin yan, mag-shrink yan, kaya tinawag na shrinkable tube. Kumiliit siya, kumiliit yung size. So ito yung ginagamit natin para ma-insulate natin yung duktungan na wire. Ayan, okay. Maliit, no? Kaya mahalaga yung heat gun sa barko mga guys, kasi sa heat gun pwede mo, so yung heat gun ay 230 volts, 2000 watts. Ayan. Ayan. Yan ang technique. Yun, maganda rin nalagyan nyo lang cable tie, no? Nakakatulong din to para hindi pasukin ng tubig yung dugtungan nyo. Dahil tayo ay nasa dagat, no? Dapat purely insulated yung ating dugtungan. So it's very important also to put cable tie to support the wire inside. So this holder wire, see, now it's okay. We are going to put now the lamp holder here. This is a lamp holder going like that. The other one also like that. You can put the fluorescent lamp. By the way, they use electronic ballast with 18 watts lamp. This is electronic ballast. Bridge, pasok bridge. Second mate, pasok bridge. Yun, papailawin na natin guys. Sir, pwede lang paki-on lahat yung ilaw sa deck L204. I-on ko lahat ilaw sa puberta. Yes sir, paki-on sir. Paki-on. Yun. Wait, on ulit. Okay, ganyan lang muna. Thank you. Standby. Bye, Lake. Hello. Okay na guys, bali. Yan na yung bagong ilaw. Yun guys, no. Ilagay natin itong lock. Para may ilagay itong lock ng maayos mga guys. Ang technique, no. Tulak mo siya ng screw. Yan, no. Kita nyo to. Then, yun para mag-lock. Okay. Then, ilagay na natin yung kanyang takip. Ito yung kanyang takip mga guys. Yun, para may ilagay yung cover, no. Dito dito. Then, press. Yan. Then, tapos press. Okay. So, okay na guys. Ito yung ating bagong installed na ilaw, no? Proceed naman tayo sa kabila.
Maglinis muna tayo. Napakaganda ng dagat dito. Ayun. Marami na sanang nagbarko. Ganda oh. Yes. Magla-lunch muna tayo. Kainan na. Yun. Yun ang malaking barko. Yun oh. Kita nyo, blue ang tubig. Dagat oh. Malinis na malinis ang dagat. Yun. Light to, kumikindat-kindat siya oh. 1, 2, 3. Maya mawawala. O meron. Yun guys oh, meron din. Oh, may kasama ako dito, napakasipag talaga to. Kahit saan ako magpunta, nakikita ko tong mama na to eh. Yan oh, nangungonsume siya mga guys. Ano ginawa sa tali? Ginawang spaghetti. Uy, spaghetti. Linggo ba ngayon? Tuesday pa lang ngayon ah. Ba't may spaghetti si Mayo? Yun guys, dalawang pansit. Pag nakakita kayo ng ganyan, ayusin nyo na. Mga future boson, yung mga, ano yun? Kahit OSAB lang. Cadet boson, yan. Especially kay Ruel, ang mga cadet boson dyan. Sino sabi? Yun. So guys, so walang ilaw guys. So tingnan natin bakit kaya. Ito ang tubular light. Pag check nyan, buksan, hilain ang kabila. Yun. Ay, putol. Parang may naputol na wire. Uy. Okay. Takot naman to mga guys. Yan o. Picture. So guys, base 06. Yan o. Walang bulta. Bakit? Base 06. Yun. Nyo. L2 0510. Yan o. L2 0510. Bakit ko lang bulta? No? Testingin natin. Bagong palito yung ilaw. Ayan guys. Pin natin yung papakabit ang ilaw. Yun guys. Yan o. Papakabit. Ito ay mayroon siya rito. Pin. Yun guys. Sana umilaw siya. Kasi pag hindi, yari. Yun. Mahila mo guys. Pin holders. Kumukurap-kurap, ibig sabihin mahina yung starter. Papalitan ko ng starter so mga guys. Ayun. Yun lang. Ito medyo sira pa rin ang starter. Kailangan buksan. Buksan nyo ito ng screw. Pag nabuksan nyo ng screw, buksan nyo ito mga guys. Para mapalitan nyo ng starter. Yan guys, no. Pag nawala na yan. Oh. Yun. Ito guys, ito yung fluorescent tube. Ayun, nakapansin nyo rito. Meron siya rito pins. Meron din siyang capacitor. Yung capacitor niya ay focus natin. Ayun o. Sean J CBB 61 4 microfarad plus or minus 5%. 50 to 60 Hz 400 volts AC. Ito yung starter. Tignan natin mga guys ang starter. Ikutin nyo lang to. Ikot. Yun, pag naikot nyo na to, no? Yun, ito yung lumang starter. No? Yung luma, ano siya? S2. Meron siya ritong watches. Yun. Philips. Palitan natin ito. FG1P. 110 to 220. Ito ay starter para sa 20 watts. Yes, sir! Yun, no? Ilagay natin to, testingin natin. Sana iilaw na yan mga guys, hindi na yan kukurap-kurap dahil bago na ang kanyang starter. Ito, check natin. Yun guys, salpak, hawak, pasok dun sa guide. Yan guys, nagkukurap-kurap bago na starter. Polisin tayo. Hop! Luma na kasi ano ito kasi
guys. Diba, balik na natin ang takip. Takip. Ito ang takip. Yan. Ayun. Ayan siya, takip. Guys, alas 12 na. Alas 12 na, guys. Sabi mo guys, alas 12 na. Kailan na pala? Yun. Buti na lang sinabi nung kasama ko. Kasama kong Jason. Hindi na ako kumain na. Yan guys. O yan. Run. Screw. Screw. Gawin na natin mga guys. Wala. Pasok. Yan o. Yun. Dapat shoot siya. Kapag hindi siya hindi siya papasok. Pasok na ba? Okay, nadiin na yan. Yan. Yan ang tip. Ganun ang gagawin niyo mga kaibigan para magkaroon kayo ng saboning. Yun. Okay. So yung L04 L204 number 12. Ayun. Pero ito lock ito. Lock dito mga guys. Lock. Yun. Hindi na tayo kumain kaibigan na. Hindi na tayo kumakain. Ako kakain ako eh. Uy. Hindi kita tayo sa tanghal yan eh. So guys, oh, hindi lang kumakain kasama ko dito guys. Hindi kaya tayo eh. Yun, guys. Ganyan kasama ko. Yun. Yan ang Ako na naman ang number 1. number 1 namin kasi nag-iisa lang siya. Yan, guys. Siyempre, number 1. Lahat kami number 1 kasi mag-isa lang kami. O, shout out muna dyan sa mga Tagalabang. Tagalabang Hills. Alabang. Ayan, Alabang. Tagalabang. Tsaka Star Mall. Ano ba na Ayan, nasunog yun? yung mga hindi marunong magdaspan, ganyan paano daspanin ng alikabok mga guys. Yan o. Nakita nyo ng madumi, dinadaan-daanan nyo lang sa mata. Yan. Eh, sa mata makikita. Wala mangyayari sa barko natin yan. Paano na lang. O yan o. Yan ang man in action. Action agad. Linis dito, linis doon. Ayan, ang tularan natin mga guys. Bali, idol ko yan mga guys eh. Yan, o. Ginagaya ko yan. Kaya action agad. Si Ilik. Si Busod. Tandem. Yun. Kain na na. Kaya na. Shout out. Shout out. Meron itong voltage. Ayan o. Makikita nyo mga guys. 202 volts. Yan yung L2. No? L204. Yun. So, tingnan natin. Balik natin bakit walang ilaw ito. Yun guys, papasok natin to. Bakit walang ilaw ito? Hawakan nyo lang dito guys. Yan o, kita nyo. Meron siyang pin. Ayun, pin holder. Doon, lusok sa doon ng maayos. Dapat ilaw ito mga guys. Hindi papasok yan kung hindi properly inserted. Ayun guys. Ayaw, umilaw. Sabihin puntido. Papalitan natin ng fluorescent lights. Ayun. Huhugutin natin to guys. Huhugutin natin to. Hugot. Ang problema ay ayun guys. Sana okay siya. Makita siya mga guys. Yan. Uy. Ito. Pundido ang ilaw. May yun. Kung tayo na bagong ito mga bago yung mga iswa luma yun isang ilaw meron siyang yan o ilan 224 volts yan guys. Ayun, habang nag-check ako ng mga ilaw, may kaibigan ako doon, no. Shout out kaibigan. Yun, si number 1. Ayun, naglilinis siya doon. Hugutin nyo lang tong tube light. Pag-hugot, ayan, makikita nyo guys, no. Ikutin nyo yung fluorescent. Pag naikot yung fluorescent, pag lumabas na yan, pwede nyo lang dahan-dahang batakin. Okay. Yan, yung ating fluorescent. So, ito yung holder nya, oh. Yan yung folder mga guys.
Meron siyang spring doon. Then, okay. Lagyan natin ng bagong ilaw. Ito bagong testing to. So sana umilaw. Pag hindi, magpapalit tayo ng starter. Yan mga guys. Alright. So, isigin natin doon. Okay natin ito. Checkin natin. Yan, ikot. Naikot. Yung nag-lock na yan. Medyo may play. Pasok natin ito mga guys. Kasi ito ay emergency lights. Ayan. Ayun dito meron siyang pin. Ito yung pin niya mga guys. Oh, ayan. Pasok natin doon. Sana umilaw. Pag hindi, kapalit tayo ng starter. Ayun guys, umilaw na. Okay. Ayos. Sakto mga guys. So, may ilaw na tayo dito. Sa B23. Ito B23. B23. Salpak ko na lang ng maayos ito mga guys. Pag sa salpak, pilit natin doon. Oh. Yan, dapat pasok sa loob. Yan. Then, ikutin nyo lang ito. Lock. Ikot. Tuloy-tuloy tayo sa pagpapalit ng mga napunting ilaw dito sa deck. Huming habang tayo ay naka-angkurahe. May kasama ko dito. Shout out. Orione. Kumusta na kayo dyan? Gusto namin kayo. Saan kayo? Ito, nagrinigyan ako ng socket dito mga guys. Oh. Ito mga socket na walang outlet. Lalagyan natin ng bago. Ito tinanggal natin. Ito. Flipper socket, lagyan ng bago. Pinatulan na to, socket. Tapos ang ginawa, tinago ng electrician sa store. Hindi niya nilagay. Kaya ang nangyari ngayon, nagkaroon kami ng survey. Sa survey, maraming findings. Mga repair socket na walang takip. Mga repair socket na sira. Ayun. Kaya ito, may kaibigan ako dito. Ito. Shout out! Hello! Shout out! Shout out Orione! Miss na namin kayo dyan! Kamusta na kayo? Yun. Pauwi na ako kaibigan. Ito, nako! Naniningil na yata. Huwag naman. Ito. Ito yung ating sakit for today. Mag-repair muna tayo. Saan ka na? Happy na? Ah, vlog. Ayan guys. So, yun. Ang ating gagawin ngayon, repair socket. Ang dami to. Sa job order list natin, meron tayong 45 units ng mga repair socket na kailangan magkaroon ng takip. Yan, may slot, no? May slot yan. Ilalagay lang natin to. Yun. Then, lagyan natin ng tornilyo. Then, tapos maglagay ng tornilyo kay screw, no? Hihigpitan naman natin ng budget, mga kaibigan. Yun. Sa apat to. Ito yung mga tornilyo nyo. May ipakita ko sa inyo yung tornilyo. On board, meron kaming 265 repair socket on board. Yan o. 265. So, out of 265, merong 45 na nakita silang socket na walang takip. So, kaya tinatapos ko to kasi hanggang ano to, 17 ng October, deadline. Dami. Hindi lang repair socket, mga silang ilaw, lighting fixtures na bumagsak. Yun. Yan ang aking tinatrabaho ngayon on deck. Ito, ratchet to, number 10. No? Mahalagang meron kayo nito para mahigpitan nyo yung mga holding screw ng bawat socket. Oh. Yan na guys. Ito, socket na to, 450 volts, 440, 450. No? Meron siyang circuit breaker sa loob. 32 amperes ang kanyang circuit breaker, individual socket. Yun. Naghahanda na kami kasi Christmas season. Maglulot kami ng 250 reapers. So, mapapalaban tayo sa ano nito. Reading, set point, return supply temperature reading, palit ng mga nasirang compressor, palit ng mga filter dryers, no? Mag-recharge tayo ng refrigerant R134A. Yan ang mga tatrabahuin natin sa darating na November. Ang oras ngayon dito ay 2:30 ng tanghali, no? Mainit ang panahon. Nandito kami ngayon sa Algeria, Africa. So, ito muna yung gagawin natin educational vlog, no? Yan, i-scoot natin yung 4. So, out of 45 nakano na ako. Naka 30 na ako. Meron pa akong kilsing gagawin. Yung kilsing gagawin ko ay pipicturean ko na lang kasi malakas kumain ng memory ang video. Yun guys. So, ayan, makikita nyo
yan na yung ating flipper socket plug. May mga takip na yan. So, i-picture na lang natin yan. Then, isi-set natin sa ating UUL. So, yan na, no? Nagawa na natin yung flipper socket. I-picture ko na lang siya. Ayun, sa Bay 23. Picture. Picture natin. Anyway, yan pala yung paligid ko ngayon mga guys. Nandito kami ngayon sa Africa. Yun. Algeria. So, mapapansin nyo, no? May mga barko doon sa tabi. Yan. Isang barko yan, no? Bark carrier with crane. Dito, may barko din dito. Kita nyo may mga buildings. Yan, no? Nakakatuwa na layo dyan. Ganyan kalayo mga guys. Yan, no? Ito barko din. Leadership. So just out, subscribe and like and share my ETO, ETR educational vlog para sa inyo ito. Kasama ko dito dumudungaw, oh. Tignan nyo mga guys. So, kilala niyo ba si ano, yung kumanta ng Reggae? Yan, yung kanyang buhok. Maganda ang buhok niyan, kulot. Bulbul. Yun. Shout out dyan sa mga taga Bendia. Shout out. Dyan sa Taga Mariana, sir. boarding house ni Chief Engineer Maganda dyan yung mga Arjun. sakit na, sir. Yan. Shout out dyan sa'yo, sir. Sa Marina. Sakay nyo kami sa tanker. Sa Mariana. Yun. Yun, no? Flipper socket. May balot ng plastic. Bakit may balot? Dahil walang takip. So, papalitan natin po ng bago, no? Sa pagpapalit nito, kailangan ng ratchet. Yun. Ito yung ratchet, no? Gamitin natin. Pangtanggal dito. Na papalitan ng yan, no? Iikutin nyo to. Pag naikot nyo to, sabihin ng lugar, yung apat na ninyo. Yan ang aking trabaho for this day, no? 45 flipper socket na walang takip. Kasama na rin yung mga flipper socket na nasira. Kailangan palitan. So, 318, frame number 185. Yan ang palatandaan namin mga guys. Ito. Frame 185. Yun. Dito sa likod. Meron din. Dito mo, dito sa likod. Mainit. 2:30 ng tanghali. Ang lakas ang sikat ng araw. Yun. Ang maluwag na to, pwede ko siyang tanggalin ng kamay. Okay. Kamay na lang to. Isa. Then, dalawa. Yun. Pag natanggal na to, unti-unti nyo itong hilain. No? Yan, para makita nyo. Yan. Pag hinila nyo yun, yun na. Oh. Okay. Yung plastic na tanggalin natin. Ito yung nakalag. So, ako dito mga dalang bago. Yun. Tapos, lalagyan ko ng takip. Ito yung takip. So, paglalagay dito, yun natin. Yun. Tignan nyo ha. Yan. No? Unang ginagawa ko dyan, lalagay ko muna to. Pag nailagay nyo na to, yun. Okay. Ito yung screw. Para hindi mo lang lagyan takip pag tinanggal. Ito yung holding screw, no? At kailangan nyo siyang i-insert dito. Ayan. Ito. Insert. Then screw. Gamitan nyo siyempre ng screw and nut. Ayan o. Screw and nut. So dapat malakas-lakas ang iyong daliri paghawak ng nuts. Hindi pwedeng mahina ang daliri. Yan guys. Okay, mahigpit lang. Then isasalpak ko na siya dito ngayon. Doon sa ibabaw dito. Pagtata kong ganyan, no? Lalagay ko ngayon yung screw with spacer na 4. So, 4 na spacer. Nakaangkurahe kami ngayon guys. Bali papasok lang kami bukas, no? Kaya kailangan matapos ko to ngayon. I-overtime ko to hanggang alas 7 ng gabi para bukas iba naman ang aking gagawin. Ito, no? Right. Subscribe na kayo sa ETO ETR Educational Vlog para naman ganahan ako na gumawa ng mga technical video na pwedeng matutunan ng mga taong gustong maging tulad ko. Okay?
yung ating bagong kabit na repair socket with receptacle plug sa Bay 18. So okay na yan, no? So okay na yan guys, picturean na lang natin para may report natin sa office na yan ay gawa na. Speaker, no? Bali, inot muna natin para continuity tayo. Tapos Padong. yan. Yung resting house ko ng August. Buhay, sir. Sige, pagdikitin mo na. Sir, napagkikit ko na yung dalawa. Oh? Nakadikit na yan? Sir, nakadikit na. Tanggalin mo. Sir, tanggal. O sige, dikit mo ulit. Okay, dikit ulit. Dikit na. Okay, kopya. Yun. Susundan natin to. Sundan natin to. Kung saan pa. Ay. Pumunta. Dito. Dito siya pumunta. Ito. Ayan. Pinag-short na natin para makontinue check natin baba. Okay. Kung may putol dito. Nagaway rin siya. Shout out muna. Shout out mga lords. mga loads, you know. Lords. Yun ang power switch ng ilaw. O habang ako naman doon nag-wiring mga guys. O bali, common yung blue. Sa isang white, dapat tutunog yan. Wala. Dito, wala din. Sabihin na putol. Putol yung wire. At ito. Pag sinukatan natin yung dalawa. Oh, meron naman to. Ito. Ayun. Ito yung socket. Okay. Socket. Ayun. Socket siya. Sabihin. Ito socket. Yan. Sige nga, i-on mo yung ilaw. On. Wala. Nakita dito na ito ay putol. Kuryente. Yan guys. Walang kuryente dito. Sa kabila na chipmate. Hatakin natin to. Itong wire na to. Papunta doon. Ito yung loob. Chipmate cabin. Ayun. Punta doon. So, wala siyang supply. Bakit? Yan. I-jumper muna natin itong dalawa na to. Tingnan natin kung makakaroon ng konti. Nilagyan natin ng tape. Tingnan natin kung siya ay putol dun sa breaker.